Hi guys, so ang topic natin ngayon is for statics of rigid bodies, which is about forces and components. So ito yung pinakaunang lesson natin for statics of rigid bodies. So let's start. Ano ba yung force? So define natin. Force is a vector quantity defined by its magnitude and direction. Yan, so yung force natin is yung force is a vector, 'di ba? Kasi meron daw siyang magnitude and direction. So alam natin na kapag vector, meron siyang magnitude and direction. Pero kapag scalar, only magnitude lang. Okay? So it is measured in pounds for English unit or Newton for SI unit. So, ito yung example natin nung force. So, meron tayong force F, force E, force G, force W, force P, force T. So, ang notation natin for force is, dahil siya is a vector, pwede natin siyang i-represent by capital letter. Okay? Tapos, lalagyan nyo lang ng arrow to denote na siya is force. Or kahit yung naka-bold lang na letter, pwede rin. So, pwede rin naka-bold lang na letter, let's say force F, or yung merong arrow. So, dahil nga force is a vector, dito sa mga example natin, mapapansin nyo, merong magnitude. Okay? So, halimbawa, itong si 100 Newton force F, yung 100 Newton, siya yung magnitude niya. Tapos, denoted yung direction niya by the arrow. Okay, so ito, si force F is a horizontal force lang, 'di ba? Tapos, directed to the right. Kasi yung arrow is nakaturo sa kanan. So, dito sa force F, siya ay vector. So, yung illustration natin na itong simple arrow pointing to the right, itong arrow natin, siya is yung head nung vector. Tapos, itong dulo niya dito, yung walang arrow, other end niya is tinatawag nating tail. Yan. So, next naman is si vector E. So, si vector E naman is horizontal force din na pointing to the left. Kasi yung arrow niya na is nakaturo sa kaliwa. Okay? So, ang magnitude niya naman is 60 Newton. So, ito mga horizontal force. Pwede ring vertical. So, halimbawa, itong si force G. Force G is upward naman kasi yung arrow niya is nakaturo pataas. Tapos meron siyang magnitude 100 pound. Ito namang si W is downward force. Yung arrow is nakaturo sa baba. Meron naman siyang magnitude na 50 pound. Okay, so pwedeng horizontal, vertical force. Pero pwede ring inclined. Inclined at an angle with respect sa horizontal or vertical. Halimbawa, etong force P. 'Di ba siya is, ito yung direction ng arrow niya, inclined siya. Okay, hindi naka-horizontal or vertical lang, 'di ba? Meron siyang magnitude na 25 Newton. So, yung direction niya is 30 degrees from the imaginary horizontal. Okay? So, pwede nating pangalanan yung direction niya using bearing. Okay? Yung, di ba, meron tayong direction na north, south, west, east. So, siya is 30 degrees north. Ibig sabihin, si P is 30 degrees north of east. Okay, ito siya, 'di ba? Ito yung north, south, west, east, nandito siya. 30 degrees P.
Okay? 30 degrees north nung east. Kung ano yung nauuna dito na letter, siya yung kung saan with respect yung angle. Tapos kung ano yung pangalawang letter, siya yung nagde-denote ng direction. Halimbawa, dito sa east, 'di ba pwede siyang yung angle with respect sa east is pa north or pa south. So dahil N to, ibig sabihin north of east. Pero pwede ring east, let's say east 30 degrees south. So ganito naman dapat 'yon. Nandito naman dapat yung vector pag ganun. Kasi, south of east. Yan, yung ibig sabihin nitong notation sa bearing. Pwede rin ganito, yung T. T is 75 pound, tapos with respect siya sa imaginary vertical, 25 degrees. So, sa bearing, meron tayong notation sa kanya na N 25 degrees W or 25 degrees west ng north. So, dahil ang naunang letter is N, ibig sabihin, dun yung with respect yung inclination. 'Di ba with respect siya sa north. Tapos yung dahil siya is W, ibig sabihin, kung dito natin i-drawing, delete ko na to. So, with respect siya sa north, so, nandito siya, 25 degrees, di ba? Ito si T. So, dahil W yung second letter, ibig sabihin, 25 degrees west of north. Di ba? West of north. Or pwede rin, kung gusto nyo, and 75 ilan ba? 25 lang pala. 25 degrees or kahit anong theta naman to. 25 degrees ano naman? East naman, east. Ibig sabihin, with respect tayo sa N pa rin yung angle na may 25 degrees kaso nasa east na siya. East na nung north. Okay? So, yun yung notation for the bearing. So, pwede nyo rin niyang gawin dito or dito. Yung mga notation. Depende sa given. So, yun. So, kapag force, meron siyang magnitude and direction. Ngayon, sabi, it is frequently desirable to resolve each force into a pair of right angle components for analytical calculation. Ito, mahalaga to. Yung mga components. Kasi mas madaling nakakapag-compute, particularly mga resultant, kapag kino-consider natin yung components ng force. Yan, mapag-aaralan na yan sa mga future lessons, yung mga resultant ng different force system. Pero ngayon, alamin muna natin kung paano computein yung mga formula ng mga components ng force. So, meron lang naman tayong dalawang component ng force. Sabi, sila is a pair of right angle. So, palagi silang 90 degree with respect yung angle in between nila. Okay, so meron tayong vertical tsaka horizontal component. So, halimbawa, drawing tayo dito. Usually, nilalagay sa axis, x and y axis yung force kasi may sign convention tayo na sinusunod sa mga forces and its component. So, maglalagay lang ako ng positive y tsaka positive x. So, sabihin nasa first quadrant. So, magdodraw ako ng random force. Dapat may inclination para ma-illustrate natin yung component. Let's say, itong force, ibahin ko yung kulay. Force F. From the origin, force F. And tapos meron siyang inclination from the x-axis, theta, x. So, parang ito yung sa bearing, north C, positive y, east C, positive x. Okay? Etong force F na to, pwede nating ma-resolve into its component. So, pwedeng maging
component niya is horizontal and vertical. So, ito yung vertical component niya denoted by Fy. Pwede rin yung iba horizontal, vertical FV, pwede rin. Pero tayo, yung Y ang gagamitin natin for vertical component. Tapos, yung horizontal niya naman is, let's say, ito, denote ko by Fx. So, pwede rin FH, yung iba ginagamit, FH, for horizontal component. Yan. So, ibig sabihin, ang equivalent netong force F is etong dalawang perpendicular na component. Fy tsaka Fx. So, palagi, ang mga components natin is 90 degrees. 90 degrees sila sa isa't isa. So, kumbaga, parang kung alam nyo na yung concept ng resultant, etong pinaka-F natin is the resultant nung dalawang forces na to. Yung Fy tsaka Fx na vertical and horizontal. Pero for now, yan lang muna. Kapag kinuha natin yung component ni F, meron siyang Fy tsaka Fx. Ngayon, paano natin marerelate yung Fy, Fx, F, and theta, x sa isa't isa? So, using parallelogram rule, drawing ko yung equivalent parallelogram netong figure natin. So, pwede nyong i-redraw dito sa taas yung Fx parallel dito, 'di ba? As a free vector. Tapos etong Fy, drawing nyo dito, parallel din and equal in magnitude. Fy. So, nakabuo tayo dito ng right triangle. Okay, kasi kapag nagda-drawing rin tayo ng resultant, 'di ba? From physics, so 'di ba sabi ko itong Fy tsaka Fx, ang resultant nila is F. So kung sisimulan natin sa origin, pwede nating yang i-redraw as ganito. Kunyari, di-disregard ko lang muna 'to. 'Di ba? Kung sisimulan ko sa origin, so magdo-draw ako ng vector Fx. Ang pag-draw natin ng resultant from physics sa vectors is from, halimbawa, nagsimula kayo dito sa Fx, yung head niya, i-connect mo sa tail nung sumunod na vector sa Fy. So, kaya, etong tail ni Fy, i-connect ko sa head ni Fx. Tapos, para makuha mo na yung resultant, magsisimula ka sa tail ni Fx din sa origin, papunta doon sa head nung Fy. So, kaya ito yung magiging resultant F. So, 90 degrees sila. So, kaya pwede mo ring i-consider yung ganitong drawing. 'Di ba? Yan din yung parallelogram rule or triangle rule sa physics. So, para ma-analyze natin or makuha natin yung mga formula, relationship ng components, consider ko lang tong right triangle. Okay, so kapag gusto kong ma-relate si x component muna, saka etong si f, and si theta x, anong gagamitin natin? Trigonometric ratio lang to kasi right triangle from SOHCAHTOA. 'Di ba? Si Fx is adjacent sa theta x, tas si f is hypotenuse. Di ka. So, cosine theta x is equal to adjacent a over hypotenuse h. So, kaya cosine theta x is equal to adjacent is fx over hypotenuse is f. So, kapag i-cross multiply ko dito si f, masasolve ko si fx. F cosine theta x is equal to fx. Or, baliktarin nyo, fx is f cosine theta x. Sa isang formula. So, ibig sabihin, ang x component natin is
yung magnitude ng force times the cosine ng theta x niya. Paano naman pag i-relate ko si Fy theta x at si F? Anong trigonometric ratio? So means sin theta x is opposite over hypotenuse. Kasi yung Fy is opposite kay theta x, tas F is the hypotenuse. So therefore, sin theta x is opposite Fy over hypotenuse F. Okay? Tapos, etong F is i-cross multiply natin. Bale, Fx, F times sin theta x is equal to F. Okay? Or baliktarin natin, Fy pala. Baliktarin natin, Fy is F sin theta x. So, another formula. Sabihin, yung y component ng force is equal to the magnitude ng force times the sine ng theta x. Okay, paano naman pag i-relate natin yung F, Fy, tsaka Fx? Diba right triangle ito? Pythagorean. Using Pythagorean theorem. Diba? So, using Pythagorean theorem, sum of the squares of the leg is equal to the square of the hypotenuse. So, ito yung dalawang legs. Si Fx saka si Fy. Tas hypotenuse si F. So, bale, F square is equal to Fx square plus Fy square. Yan. Tapos, pag kinuha nyo yung square root ng both sides, F is plus minus the square root of Fx square plus Fy square. Pero, palagi natin i-consider yung F as positive. So, positive square root ng Fx square plus Fy square na lang. So, another formula. Next, paano naman kung i-relate natin si theta x, si Fy, tsaka si Fx? So, katowa naman yon, pwede natin gamitin yung towa. Kasi, tangent theta x is equal to opposite over adjacent, right? So, tan theta x is equal to, ano yung opposite kay theta x, Fy, over adjacent kay theta x, Fx. So, ang gusto natin dito is ma-solve si theta x kasi kakailangan natin yung formula for theta x. So, kukuhain lang natin yung arctangent netong Fy over Fx. So, eto na yung formula natin. Yan. So, ito yung mahahalagang formula, relationship ng mga components ng force, the force itself, and yung theta x niya. Ito, tsaka ito. Pero paano kapag minsan kasi yung given is hindi theta x? Minsan yung given is theta y. Okay? Kapag yung theta y, ibig sabihin yan, from the subscript ng theta, yung force is with respect sa vertical or sa y-axis. So, para hindi na kayo malito, kasi kapag dinerive pa natin yung formula kapag theta y naman yung given, baka mapaghalo-halo nyo pa, mababaliktad lang yan. So, kung theta y tayo, bale, ang magiging x component is f sine. Babaliktarin nyo, theta y. Tapos kapag y component is f cosine. So, di ba baka malito pa kayo, para palaging ganito na lang yung gagamitin nating formula, basta pag x component cosine, pag y component sine, dapat hahanapin nyo na lang yung theta x. Okay? From the given theta y. Kasi 90 degrees naman yung sum nila eh.
'Diba? Theta y plus theta x is 90. So, ang magiging relationship natin, theta x plus theta y is 90 degree. Kaya, pag sinolve nyo si theta x given theta y, 90 degree minus theta y. So, mako-convert nyo na siya to theta x. Tapos, ito na lang yung aalalahanin yung formula. Okay? Ngayon, pwede rin, kahit hindi theta x yung given, yung slope nung force, pwede pa rin nating makuha yung component. So, halimbawa, 'di ba, itong F, let's say, meron tayong x coordinate dito. 'Di ba, nasa x and y axis siya. So, kapag hinanap natin yung coordinate nitong F, let's say, nasa x unit siya from the origin, positive x, and nasa y unit siya from the origin. So, ang coordinate ni F is x, y. So, ibig sabihin ng slope niya nga, ang slope neto is rise over run y to x. So, kung given yung slope nung force, pwede pa rin nating makuha yung component. Kukumpletuhin nyo lang yung hypotenuse. So, kung ito is right triangle, paano makukuha tong hypotenuse given na yung mga legs is xy? Pythagorean. Square root of x square plus y square. Diba? Tapos, ilalagay nyo yung theta x, same lang dito. Okay, kasi ano sila? Parallel lines lang sila. Diba? Yan. Ngayon, kung kailangan natin kuhain yung fx, diba, ang formula is f cosine theta x. Kung given yung slope, makukuha mo yung theta x niya as yung cosine theta x niya from the given as adjacent x over hypotenuse. So, x over square root of x squared plus y squared. So, kaya pwedeng formula mo is f times x over square root of x squared plus y squared. Kapag fy naman, 'di ba, f sin theta x. So, dito mo rin kukuhain yung sin theta x. Sa right triangle na to. Bale, sin theta x is opposite y over hypotenuse is square root of x squared plus y squared. So, yun yung ipapalit mo dito. Y over square root of x squared plus y squared. Okay? Ano pa yung relationship? Another relationship pala is kapag kinuha mo yung ratio nung fx to x, equal yon sa ratio nung fy to y, sa ratio equal sa ratio nung pinaka-magnitude nung f over x squared plus y squared. Etong xyz, yan yung nasa slope. Xy pala. Xy yung rise, y yung rise, run yung x. Okay? Another formula. Proportional sila. Okay? Yan. So, tandaan nyo itong mga naka-box na formula. Ito yung mga gagamitin natin for this topic sa mga sasolve nating problems. Ngayon, may sign convention nga yung forces and its component. So, kung nilagay natin siya sa x and y axis, 'di ba, pwede siyang malocate yung force. So, kung maglalagay ako ng x and y axis dito, so, may positive y, positive x. Tas negative y to, negative x. This is the origin. So, yung example ko kanina nasa first quadrant.
positive x and positive y. Diba? So, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So, pwede ring malocate yung 4 sa quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Depende sa direction niya. So, magkakaroon tayo ng iba't ibang sign sa component. Pwedeng positive sa x component, negative sa x component, positive sa y component, negative si y component. So, ito yung summary ng table. Sige, so, simulan natin dun sa first quadrant. Kung nasa first quadrant yung force F, pale, ito yung drawing, ito si F, ito yung Fy, ito si Fx. So, positive si Fx nasa positive x-axis, positive din si Fy nasa positive y-axis. So, kaya, sign ng Fx is positive, sign ng Fy is positive. Tapos, direction of F with respect to origin O, sasabihin nyong, ibibase nyo sa direction ng component. Up, kasi up yung ating y component, di ba? Up to the right. To the right kasi nasa positive x. Naka-point to the right yung x component. So, kapag first quadrant, up to the right yung force. Okay? Hindi pwedeng maging down to the left. Down to the right or down to the left. Ibang quadrant yon. Okay? Next. So, kapag sa second quadrant naman, so nandito naman si F sa second quadrant. Ibig sabihin, yung y component niya is pataas, tas yung x component niya pakaliwa. So, nasa positive y yung Fy, kaya positive. Tas nasa negative x si Fx, kaya negative. Kaya sign ng Fx negative, sign ng Fy positive. Tapos, sasabihin natin yung pointings or direction ni F is up to the left. Okay. Up to the left. Then, depende sa direction ng mga vertical and horizontal component. Pag third quadrant, nasa third quadrant si F. So, yung y component niya is down, x component niya is to the left. Okay? So, tandaan nyo, yung resultant, dapat yung F is nasa loob. Nasa loob ng component. So, hindi magme-make sense kapag yung F is nasa third quadrant, tapos yung mga component niya nandito. Bawa, nandito. 'Di ba? Nasa labas siya. Nasa labas siya nung component kapag ganito yung dinrawing yung direction ng component. Dapat palaging nasa loob nung mga components yung force. Tulad din nito, 'di ba? Dahil up to the left yung force, yung component, dapat nasa loob si F. Ganon din sa quadrant 1, dahil up to the right yung component, dapat nasa loob niya yung force. Hindi pwedeng nasa labas. Okay? So, hindi pwedeng malocate si F dito, dito, or dito. Dito lang talaga. Okay? Huwag kayong malito doon. So, dahil nasa third quadrant siya, down to the left, ibig sabihin, negative yung x component, negative din yung y. Nasa negative x-axis at saka negative y-axis. Kaya, yung sign ng fx is negative, tas yung sign ng fy is negative. So, ang magiging pointings niya is down to the left. Diba? So, sa fourth quadrant naman, last, so, fourth quadrant, nandito yung F. So, dapat, down to the right. Diba? So, pababa si Fy, pakanan si Fx. So, nasa negative y-axis si Fy, so, negative yung y component. Nasa positive x-axis si Fx, so, positive yung x component. Kaya, sign ng Fx is positive, tapos, sign ng Fy is negative. Tapos, sasabihin natin yung direction ng F with respect sa origin or yung pointings niya is down to the right. Yun. So, okay, malilito. Tandaan nyo, palagi, dapat nasa loob nung
mga components yung pinaka-force. Okay? Doon nyo malalaman kung saang quadrant siya. 'Di ba? So, kahit wala sa x and y axis, pag sinabi natin ganito, kahit hindi nakalagay sa x axis, x and y axis, pag alam nyo ganito yung f, ano siya? Ganito yung direction ng f. Up to the right. Hindi pwedeng down to the right or down to the left or up to the left. Kasi dapat nasa loob nung mga component yung force. Or halimbawa, ito naman. So, alam nyo na agad yan, kahit wala sa x and y axis, down to the left, diba? Or kapag ganito, down to the right. Or kapag ganyan, up to the left. Yan. So, I think hanggang dito na lang muna yung concept. So, ito lang naman yung mahalagang concept dito sa topic, forces and components. So, kabisadin niya lang tong mga na-derive nating formula and also yung mga sign convention. Depende sa pointings ng force or kung saang quadrant sila nakalocate sa x and y axis. So, sa susunod na video natin, mag-solve tayo ng mga problems. Yan.